Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung pag-collapse ng Santa Maria Cabagagan Bridge sa Isabela, na kung saan sinisi ni Atty. Claire Castro si PRRD sa pagkabagsak ng tulay, pag-collapse dahil daw sa maling design. Okay, pag-inspect ng Pangulong Marcos Jr. sa bridge itong nakarang araw, siniwalat ng Pangulo na dalawa ang major na dahilan bakit bumagsak ang bridge. Maling design, okay? At saka sobrang bigat yung dumaang mga truck. So, hindi nakayanan ng tulay. So, sino ang gumawa ng design ng bridge? Sino ang nagsimula ng bridge? Ito, pakinggan natin. Mismo ang dating Pangulong Noynoy Aquino mismo ang nagsalita, malaki na siya ang nagsimula. Okay? Pakinggan natin. Construction, dito tayo tutungtong sa Cabagan. Ng Cabagan, Santa Maria Bridge na mag-uugnay sa Isabela sa ibang bayan sa Cordillera Administrative Region. Mapapabilis po ng proyekto ito pagbiyahe sa inyong probinsya. Excited nga po akong matapos ito para makatikim na rin ako ng totoong pansit Cabagan. Nitong Pebrero lamang nang buksan ng tulay na ginastusan ng abot 1.2 billion pesos pero para lamang sa mga light vehicle. Bagamat 2014 sinimulang gawin, natitigil ang konstruksyon dahil sa hindi regular na pagpondo sa proyekto. Niretrofit pa ito noong March 2023 para patibayin ang ilang bahagi alinsunod sa updated na design code ng DPWH. Pero hindi raw ibig sabihin na may problema simulat sa pool ang disenyo nito. Lahat po ng mga tulay. Yan, pakinggan nyo. Lalo-lalo na po yung naisagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Dahil hindi po natin alam kung nagiging under-design din po siya. Kailangan po lahat, hanggat maaari, ay ma-inspect. Kayong tanga. Pero siya talaga ang tanga. Ongoing na ulitin natin. Dito tayo tutungtong sa Cabagan. Ongoing na ang construction. Cabagan, Santa Maria Bridge na mag-uugnay sa Isabela sa ibang bayan sa Cordillera Administrative Region. Mapapabilis po ng proyekto ito pagbiyahe sa inyong probinsya. Excited nga po akong matapos ito para makatikim na rin ako ng totoong pansit Cabagan. Nitong Pebrero lamang nang buksan ng tulay na ginastusan ng abot 1.2 billion pesos pero para lamang sa mga light vehicle. Bagamat 2014 sinimulang gawin, natitigil ang konstruksyon dahil sa hindi regular na pagpondo sa proyekto. Niretrofit pa ito noong March 2023 para patibayin ang ilang bahagi alinsunod sa updated na design code ng DPWH. Pero hindi raw ibig sabihin na may problema simulat sa pool ang disenyo nito. Lahat po ng mga tulay. Lalo-lalo na po yung naisagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Dahil hindi po natin alam kung nagiging under-design din po siya. Kailangan po lahat, hanggat maaari, ay ma-inspect. Kayong tanga. Pero siya talaga ang tanga. Ongoing na ang construction. So, balik tayo sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr. Mali ang design ng bridge. So, sino ang gumawa ng design sa tatlong administrasyon? Aquino, Duterte, o Marcos? O, di ba? Very clear. Aquino administration ang nagsimula, sila ang gumawa ng design. So, ano ngayon itong sinasabi ni Atty. Claire Castro na mga bridges na ginawa panahon ni PRRD is under design. Hindi niya alam yung background. Kaya nagsasalita siya na kulang sa kaalaman. So, disenyo nagsimula panahon ng Aquino administrasyon. Itinuloy lang ng Duterte, tapos tinapos ng Marcos administrasyon. Yan na. Pangalawang dahilan, bakit bumagsak? Sabi ng Pangulong Marcos Jr., dahil sa sobrang bigat ng dumaan na truck. Light vehicles lang ang makakadaan sana. 44 tons lang ang
capacity ng bridge. Dumaan dalawang malalaking truck, dump truck na ang bigat, aabot na ng 200 tons. Talagang babagsak. So, di ba ang policy, last touch? Ang administrasyong ito, sila na ang namamahala Bakit nila pinadaan yung dalawang dump truck na sobrang bigat doon sa tulay na alam naman nila na mababa lang yung capacity? Kaya nga may flagman May flagman, may nagbabantay sa tulay. Ibig sabihin, minomonitor nila yung dadaan. Kasi parang may bridge din sa baba. Yung old bridge na I believe pwede pang nadadaanan. So mabuti pa yung old bridge. Mabuti pa yung old bridge. So bakit pinadaan yung mabibigat na truck? So sino may kasalanan? Duterte? Hindi. Last touch, itong administrasyong ito dahil hindi nila in-enforce yung weight limit ng tapos nagsimulang design Aquino. So ano ngayon? Sisihin nyo pa ang mga Duterte. Lahat na lang ng masamang nangyayari, puros Duterte. Ganon din ang Department of Agriculture Secretary. Latest niyang payag, panahon daw ng Duterte, hindi nakapag-invest ng irigasyon at post-harvest facilities. Kaya, maraming problema ang agrikultura ngayon. So, yan na po ang kanilang strategy. Always blame the Dutertes sa mga kapalpakan na nangyayari ngayon. Sabi ng Pangulo sa kanyang kampanya, gusto nyo ba na babalik tayo sa horrifying times? So, pinipint nila, pinapakita nila na grabe, masama ang mga pangyayari panahon ng mga Duterte. At mas bright future daw ngayon. Okay? So, bahala na po ang taong bayan nga maghusga. So, salamat mga kaibigan sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin, binibili ng Yero at Paco, ibinibigay sa Tribong Talandig para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. So, panoorin nyo ang video na ito, makita nyo ang kalunos-lunos na kalagayan sa mga bahay ng Talandig na tribo. At salamat sa inyong panonood, lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. Na ako diri sa Tikalaan mo ni ang yang sitio garden o naami diri katong yang balay bolso to na. Ayo nay tawo. Ay. Mayong hapon. Mayong hapon sab, dayon lang. Oo, muna ni ang mga bolsoton. Oo. Muna ni ang ilang balay. Di pa mo ni ako balay. Sitio garden sakop sa may Tikalaan. Makita gyud sa ilang balay ang luag na nga mga bulsot. Ang ilang atap din hidapita sa ilang abuhan, so gikuanan lang gyud og trapal nga nangagisi na sab. Og ang ilang salog ani gid in taon ang ilang kahimtang. Guba-guba na gid ang ilang balay tungod sa kalisod, so wala sila'y ikapalit sa yero. Ang hero nga ilang gipuyan, ba na gyud ka ng bulsuton na gyud kaayo. Karaan na kayo? Karaan na kaayo nga balay. Pila na ni siya katuig kol sa inyong pagpuyo kining balaya nga ba na gyud kaayo? Kinsi na katuig, 2013 man siguro to, magpuyo mi dire. Oo, so 15 na katuig. So dugay na gyud mo nga inani na gyud bulsot-bulsot na gyud ang atop. Nani na. Antos kay pobre man gid kayo. Oo. So karon kol kanang kita naman gid ang inyong balay nga bulsot na. Magready na mo og mga manguha og kahoy. Kay ma-prepare ninyo ang kahoy, dayon moadto na dayon mo sa among balay kay naami stock nga sin lansang pako nga ihatag sa sama ninyo nga nagkalisod sa inyong balay.
Salamat kayo kung mo. So unsang imong ikasulti Kol karon nga matagaan na ka og gero? Salamat kayo. Daway pasalamat ako sa Ginoo og sa nagatan-awan ning video. Oo. Oo na, nagdaw akong pasalamat. So dako imong pagpasalamat Kol. Sige Kol, salamat po. So mao na ni ang gawas nga bahin sa ilang balay, ilang angkol. Makita gyud nga guba na gyud ang ilang balay. So mao na gyud ni siya ang gawas nga bahin sa ilang balay. Nangaputol-putol na gyud ang hero. Sige, salamat kayo Kol. Adto na mi.